Dumating kami dito na Surigao, meron na naman ditong paparating na bagyo dito sa Siargao, pero 23 pa naman yung ano. So natakot kami kasi mamaya show namin baka umulan, tapos bukas madaling araw kailangan na namin umuwi kasi may show ulit kami doon sa Misamis Oriental. Good morning guys! It's our first morning here. It's our second day and first morning here in Siargao at andito pa rin kami sa Alapaap, Siargao na kung saan napaganda talaga at napaka-relaxing talaga at narinig niyo yung tunog ng tubig ng kanila mga ganun-ganun, buga-buga ng tubig. Guys, sobrang ganda dito at ang lamig, ang presko ngayon. Pero alam niyo ba bakit malamig at mapresko? Dahil kagabi ay napakamalakas ng ulan mula alas G's hanggang magdamag talaga. Pag-gising namin kanina alas 5, umuulan pa rin siya. So dyan kami natulog, ipapakita ko mamaya sa inyo. At yung payong dito nilipad talaga. Alam nyo, hindi ko na talaga alam bakit at anong problema at anong meron sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pumunta ako ng Davao, nilindol ako. Pumunta ako ng Hong Kong, binagyo kami. Pagdating namin ng Thailand, may nangyari hindi maganda. May bumagsak ng mga ano ba yun, tulay ba yun or ano ba yun, sinkhole ba yun. Basta pag-uwi namin ng Pilipinas, bagyo ulit. Grabe talaga. Tapos ngayon, dumating kami dito na Surigao. Meron na naman ditong paparating na bagyo dito sa Siargao. Pero 23 pa naman yung ano. So natakot kami kasi mamaya show namin baka umulan. Tapos bukas, madaling araw, kailangan na namin umuwi kasi may show ulit kami doon sa Misamis Oriental. But anyway, sana maging okay na ang lahat kasi para medyo okay naman yung flow para sa ating Pasko. At guys, nainggit talaga ako sa pool nila kasi tingnan nyo naman, oh. Grabe. Ang linis-linis. Grabe, ito talaga yung crystal clear water talaga. Naka-filter kasi sila sa bahay namin kasi hindi kami naka-filter sa farm. So, yung tubig doon, naka-overflow naman siya pero hindi siya yung nalilinis talaga ng bonggang-bongga kagaya nito. Sa amin, kailangan namin i-drain tapos magpalit ng water. At pag pumunta kayo dito guys, yan yung palibot guys. So, yan yung pakita mo nila, yan yung palibot. Ang liit lang niya. Para na sa mga, ilang square meters ito? 500 o 8? 1K? Kasi hanggang doon kasi sa likod. Pero yung dito lang banda, parang nasa 500 to 600 lang yung banda dito. Ito yung receiving area nila guys. Yan. Ayan. Tapos meron ding room dito na parang siya yung naiiba doon. Para siyang, ito yung room ng may-ari pag pumunta siguro sila dito. Pero pinaparentahan lang din siya. So it's very private room at very safe talaga siya kasi nasa gilid lang siya ng counter. At ito naman yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pito yung kubo nila kasi yung pito na yan nag-represent every letter ng Alapaap. So A-L-A-P-A-A-P. Pitong letters ng Alapaap. Sa kami guess. Bigla po. Ayan. Sana ganito yung ano no, ganito ka clear yung water talaga. Dito naman, tambayan area. Ayan naman, si Bagbilat. What's your name, ate? Si Ronalyn at yung asawa niya si Ruel. Ayan. Wala pa kayong anak? Ilan? Ilang taon na? 1 year old. Wala kayong balak sundan? Wala na po. Wala. Ortige ka, mura ba kumaunay kagutin? May apat na ako. May 4 na siyang anak sa dati niyang asawa. Ngayon may anak sila na ano. Nakaanak, nakalima ka na ng anak? Ilan taon ka ng anak? 12? Gamay ka siya guys, pero tinan mo yung ano niya. Parang wala pa siyang anak na. Ilang taon na yung panganay mo? 12. Ilang taon ka na ngayon? 31. Ilang taon ka ng anak? 19 years. Mayroon na pala siyang anak, pero ang liit. Pero grabe, 5 na yung anak niya guys, pero sexy pa rin siya. Pero hindi lang siya hindi lang siya gwapa. Pero, charot na eh. Balik-balik, babalik sa lawas lang daw. Tunawag, kapayason. Ito kaya dito guys, ito talaga yung maganda sa farm. Ilang beses ako nagtanim ng Bermuda sa farm pero kinakain siya ng Carabao grass na mga wild. So ang hirap i-maintain. Maganda talaga yung Bermuda kasi hindi kailangan i-trim lalo pag mainit. Maganda yung tubo niya. Nung pumunta kami last year dito, papundok-pundok lang siya. Ngayon maubos na siya. Dito yung kanilang coffee area, ay smoking area. Sa likod niyan, meron din silang 2 CRs din. Then dito naman banda, yung shower, ang lakas ng tubig nila guys. Tapos ito yung kanilang komedor. Ayan. How I wish ganito sa farm, yung canteen. Kasi yung canteen doon, naka-close kasi kami doon.
So, dapat pala ganito yung itsura ng canteen, no? Malay natin, pag pera ulit na nakaipon-ipon, may papagawa ako doon na parang ganito. Para siyang gazebo na parang cafeteria, pero ano, iba-ibang klase ng lamesa, chandelier. Yan, may bar area din sila, bar counter. Yan, si RJ, nagko-coffee kami. Alam niyo, maganda dito, guys. Hindi ko alam kung kami lang ba or sa lahat ng guests dito. Parang maganda siya for family bonding talaga or barkadahan bonding. Kasi pag nagpunta kayo dito, hindi kayo mahirapan kumain sa labas. Kasi aminin natin, mahal talaga yung mga kainan sa labas. Kasi mga foreign yung ano nila, foreign object yung kanilang mga foreign object yung kanilang mga customers. So, talagang yung rate nila talaga kahit paano medyo higher than regular price sa mga restaurant or mga iba't ibang kainan. So dito, pwede kayong bumili ng sarili nyo, presko pa dyan sa talipapa nila or sa palengke nila. Tapos magluto kayo dito ng mga pagkain na gusto nyong ulam, lalo na ang mga seafoods. Tapos, meron din silang dirty kitchen dito. Tapos, provided lahat ng mga gamit dito. All you need to do is pay na lang yung mga kape na nalista ninyo, nabili ninyo. So kami, si Bessie Shane, yung may-ari dito, bumili lang kami ng kape kasi sa may libre kayong mga kape dito. Huwag nyo nang bayaran nyo, nakakahiya kasi, di ba? O yan po yung, meron din silang katulong dito na personalized. Ang dami naming ulam, oh. May bulad kami, tsaka spam. Saan galing yung tuyo? Palit ka, o kagaya niya, nandun sa palit na, may tindahan kasi sa gilid, may tuyo, may mga spam, ganyan-ganyan. Pero spoiled kami dito, guys, kasi sobrang bait ng may-ari. Ayan, may CR sila dito na maganda. Ayan, isang katulong din dito, guys. Ayan, si Roya Pilingera naman. Hi, Mang! Good morning. Hindi po siya bakasyonista dito. Cook din po siya pagdating dito. PE din po si Britney pagdating dito. So, wala po. Lahat po kami dito all around. Walang manager, walang may-ari. So, yan maganda dito. So, meron silang ref na pwede nyo pong i-store yung inyong mga pagkain. At guys, alam niyo naman na talagang ayaw ko talaga ng aircon, di ba? So, natulog kami kagabi dito. Kami ni Argel. So, hindi ako mahilig sa aircon talaga. Ayaw kasi yung aircon lang sa loob. Bakit malamig? Maliit lang kasi siya. Parang 7 square meters lang yata. 7 by 7 or ano ba yun? 7 by 7 lang yata. 5 by 5 yung loob ng kubo. Maliit siya. Pero dalawa yung aircon. Nasa loop tsaka sa baba. Ang lamig talaga. So, oh my God. May lalaking lumabas. So, meron din mga guests sa kabilang room, guys. Dito man natulog. Sobrang lakas ng hangin dito. Naulan-ulanan kami. Usog kami ng usog papunta dito. Pero, masarap pa rin naman. Ginusto naman namin to. At ang presko kasi niya. Kaya, masarap patulog. Namiss ko tong halaman na to kasi ito yung lagi kong dinidiligan at pinupunasan sa loob ng Pinibig Brother house. Ito naman yung gusto kong dalhin dun sa farm. Birds of Paradise. Parang meron pa silang room sa likod. Dito sila ni Scarlett. Yan din sila sa kabila. Tingnan yung itsura ng room niya doon. Ulitin ko, ang gumawa po nito, ang nag-design lang po nito, yung asawa ng owner. Yung asawa ni Ma'am Shane kasi ay, ano siya guys, architect siya. So, kaya talaga niya i-design tong buong area talaga niya. Tingnan niyo naman gaano kalamig guys. So, iyo, magkukuan mo ka. Yung naman sa AB na may daan yan. Sa amin dire. Ako naman dyan sa amin. So, meron kasi sila dito aircon sa loob. Dito sila guys. Nag-anana sila guys. Sure ko nag-anana sila. Tapos, ayan. Ang liit. Ang ganda ng CR. May nagtanong kasi ano daw itsura ng loob. Hindi niya nakita yung isang video ko. So, ito. Medyo formal to kasi naka-mic ako. Saan din di malobat. Yan o. Di ba? Gabi kagaling nung gumawa nito yung architect kasi talagang na-maximize na yung buong space. Tapos, kahit ganito lang siya kalaki, tingnan natin yung sa taas. May natutulog na aswang. Tingnan mo. Kaya wak naman. Ang laki pala dito sa taas. Uy, dako di kaya siya. Oh. Ay, hello po. May natutulog po. Ang laki pala niya guys, oh. Ang ganda niya, no? Tapos ang lamig pa. Grabe, paano ka natutulog ng ganito kalamig? Ang laki niya guys. Oh, kaya dito 10 tao. Pero feeling ko mahugmo gapon siya. Bakal man siya. Ito talaga yung dream kong pagawa sa farm. No? Kasya din tatlong pirasong ganito dun sa wag lang maglagay ng CR, mas muluwag. Tapos ang likod, gagawin natin parang meron siyang sa likod, parang terrace ulit sa likod papuntang ilog. Hindi ako pwede maglagay ng CR doon kasi bawal na maghukay doon.
Kasi gilid na ng ilog eh. So, bawal maglagay ng CR. CR, common pa rin. So, CR lang ang wala doon. So, grabe. Ang ganda. Beshi Shane, gayahin ko yung design mo ha. Pero hindi lang ganun. Hala, pang low cost lang. Kahoy lang siya. Ayan, may ibang mga guest daan sa kabilang ano. Kaya bawal mag-ingay dito ng bonggang-bongga. Wala silang videoke kasi for the privacy of other people, tsaka yung respeto na lang din. So, yan. While waiting sa aming breakfast, sit down dito, tapos kape-kape, ganyan. Hindi lang siya kumaan. Bubangga mo tayo dito. Pwede kasi iusong doon. So guys, sa lahat ng mga nagbabalak na pumunta dito sa Siargao, this is one of the highly recommended talaga to kasi may freedom kayo para magganito. Hindi yung lalo na pag medyo wala kayong budget guys. Pero yung ano nila, cabin nila o yung room nila is 2,800 for 2 packs siya per night. Tapos pag nag-add ka, 600 per bed. So, ang maganda kasi dito, hindi lamang yung binayaran mo yung ano, mayroon kasi silang pool na para kung ayaw nyo ng medyo public masyado na maligo, pasyal-pasyal pag uwi dito, meron kang maligo na pool, tapos pwede ka magbanding ng merkado dito, tapos malutuan. Maganda dito, kasi yung room lang na kukunin nyo sa kabila, tapos room lang siya talaga, walang lutuan. Dito talaga, para kang nasa bahay, pero at the same time, nasa resort ka na. So, nakapag-vacation ka na, nakapag-enjoy ka na, nakapag-banding ka na with your family and friends, at ang ganda pa ng accommodation ninyo. So, ito talagang the best na ano. Tapos, General Luna lang din siya ang siguro mga ilang lakad lang, highway na siya ng General Luna kung saan yung mga gimikan, lahat-lahat. So, madali lang talaga siya. So, lahat mga gusto pumunta dito ng Siargao, please visit Alapaap, Siargao. So, thank you so much for watching. Bye-bye!